Nagulandang ang bayan sa biglaang pagkawala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko nitong mga nakaraang araw. Maraming espekulasyon ang kumalat kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala, subalit isang nakakagulat na balita ang sumampulan. Sinasabi ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos ay may kontrol sa mga galaw ng ilang senador. Ayon sa mga balitang nakalap, may mga ulat na nagsasabing inaabuso umano ni Liza Araneta Marcos ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin at diktahan ang mga desisyon ng ilang mambabatas. Ilan sa mga senador ay umano'y napilitan umanong sumunod sa kanyang mga kagustuhan kapalit ng suporta o proteksyon. Dahil dito lumalakas ang haka-haka na may kinalaman si Liza sa misteryosong pagkawala ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko, na tila ba may mga mahalagang bagay na itinatago sa likod ng mga pangyayari ito. Patuloy na iniimbestigahan ang mga aligasyon na ito at inaasahang bibigay ng pahayag ang Malacanang sa mga susunod na araw upang linawin ang sitwasyon. Samantala, nagiging usap-usapan ito sa buong bansa at hinihintay ng lahat ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari ito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng mga. Wala nang naisip, si Pastor naisip. Yeng, meron ka pa na mga kaibigan, Yeng, nasa langit na, Yeng. Kinuha na ni Satanas. Nako, delikado. Yung kinuha ni Satanas, no, na mambabatas. Satanas talaga. Huwag na natin pangalanan, ha. Ako nagtatanong lang, ha. Yung kinuha ba ni Satanas na mambabatas, kasama ba sa pagdiin yun kay, kay Pastor? Sa SM9? Mukhang kasama, no? Sa awa ng Diyos, Yeng. Wala na, nasa tabi na ni Satanas. Kaya, Yeng, wag na masyadong mainit kay Pastor. Baka kunin ka rin ni Satanas. Pinagbuntungan si Pastor. Anyway, alam nyo, kahit saan ba ilipat yung kaso ni Pastor, ilipat sa Mars, ilipat sa Pluto, kahit saan ilipat nyo sa Saturn, walang problema yan eh. Kaso nga, magiging useless nga. Dahil wala naman si Pastor, walang mangyayaring hearing yan, kahit saan nyo ilipat. At siyempre, si Pastor, di talaga lalabas kasi nakikita ni Pastor yung pagiging bias ng administrasyong ito. Trip nila si Pastor, yung 100 million trip nila. Ay, sabi ni Sarabina, payat na ba? Unti-unti na daw nahulog yung buhok. Sana buhok? Saan bandang buhok? Sa baba? Ay, sa taas. Ayan lang naman po yung update patungkol kay Pastor Quiboloy. Pero para sa akin, hindi magtatagumpay ang mga masama. Tingnan nyo ho, may kinuha na ni Lord. Sabi ni Bistak, totoo ba yan? Anong totoo? Totoo nga. May kinuha na ni Lord. Ay, mga nalagas. Mga nalagas na buhok? Hindi ko alam anong nalagas na buhok yan. Ako. Kung ganon, sabi ni Milan Tagap, buhay pa, nalalagas na. Okay, ito. Nako, ito na ho, guys, no. Saka muna yung kay Senator Bato. Unahin po muna natin paiyakin. Paiyakin muna natin bago natin pasagutin yung mga umiyak. Now, sa anong gusto niyo? Unahin natin yung mga umiyak? O papaiyakin pa lalo natin yung mga umiyak? Iyakin? Mga iyakin tong mga bangag supporters o mga iyakin, no? Okay. Sige, unahin po muna natin itong mga... ito na lang. Yung nakasinghot daw na picture. May picture daw. Kitang-kita. Nakasinghot eh. Sana kunin na daw ni Lord. Okay, ito muna.
O, dagdag lang ho ito, papasakit sa ulo. Ang tanong kasi ng taong bayan, gaano ho ba tayo kasigurado na doon sa setting, doon sa lokasyon na nakalagay po doon sa pre-operation document po ninyo, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos at isang artista po, andan doon mismo at gumagamit ng illegal na droga? Yung po confidential informant po ang nag-provide at siya yung merong personal knowledge. Siya yung nandun kasama niya. Kasama siya mismo doon sa kung saan nandoon yung tinuturo niyang mga personalidad. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, no, talagang nagpakita siya ng prueba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato, merong humising hut talaga. Meron nag-aayos nung linya nung white powdery substance. Nakita nyo ha? Yung ibang picture, narinig nyo? Sumising hot talaga! Ang iba rin, may ganap, nag-aayos ng pulboron. Wow! Yung iba, sir, anong posisyon? Missionary position, dog style. Lovelyn, gusto ko yung picture ha. Gusto ko yung picture. Lovelyn Kumagay, maraming salamat po sa inyong pakulay. Alam nyo po mga kabisdak, yung mga bangag kasi, lahat ng gusto nila ay gagawin nila yan. Trip-trip yan. Kanya-kanyang trip yan. Hindi naman ako bangag ha, pero napanood naman natin yan sa mga telebisyon, no? Mga pelikula, na habang nagtitrip ang mga yan, nag-susup-sup, may trip yan. Malay natin, may pinapatuan. Pero interesting po yung yung sumisinghot daw talaga. Nakuna ng picture habang sumisinghot. No? Yung iba nag-aayos daw. Nako, pag nakita natin anong pinanggagawa, hustler ang mga to. No? Siguro ito kasi si Dayunyor, oligarkiya naman kasi si Dayunyor, oligarkiya, tapos si Maricel Soriano, artista, celebrity. Siniservisyohan ang mga to. No? Baka, walay natin, siya sumisingho, tapos yung iba nag-a-arrange. No? Pwede rin, sabay sila nagsinghutan, sila mga utot ng demonyo. Nagsinghutan ng utot ng demonyo. Yung unang tinamaan, yan. Yung sungay. Pataas pa baba, may kasamang buntot pa. Ito, papatuloy po natin. Ipapagurgur na ba to? Wag naman. Kaya, kahit kilala ko yung tao na nagde-depict doon sa picture na yon, tinanong ko ito doon sa confidential informant. Kaya gusto ko siya para sinusulat ko nung dinideklaran niya. Personally, nakita po ninyo doon sa larawan. At, opo, sa larawan. Opo. Pero lilinawin ko po, na itong, itong mga larawan na ito, yung confidential informant po ang nagdala, nag-present at galing po ito doon sa kanyang cellphone. Kasi yung computer printout at saka yung cellphone niya, ipinakita niya sa akin, sir, ito po yan sa cellphone, ito po yan, yung nandito sa printout, ito po yan. Tapos ini-scroll po niya. Kaya ako naman, talaga nakita ko naman yung, na mukhang credible at talagang mukhang kapaliwala naman yung niya. Kaya nagkaroon ako ng motivation na talagang idokumento. At para magsagawa nga ng surveillance doon sa kaya yun yung mga documentation na ginawa ko. Sa panahong yon, Sir Jonathan, kilala niyo po ba si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano?
Opo, mga national figure yung mga yan, ano. Unang-una si Binibining Maricel Soriano, isang magaling na actress, at yung isa naman talagang galing sa ano no, sa pamilya. Kaya kung makikita pamilya na kilala no, kaya at ano no, maimpluwensya. Kaya kung mapapansin nyo, nakalagay affluent, ano? Kumbaga sa itong mga nandun sa pictures, talaga makikita mo nasa alta sosyedad, talagang kilala sa lipunan, na merong kakayahan sa buhay. At ganoon din sa politika. Okay, kilalang kilala ha. Hello, Mrs. Bahas, Naibay Lisnel, magandang gabi. Hindi ito may tatanggi ng mga bangag supporters talaga, lalo na pag ipalabas yung mga picture. Hindi wala silang takas dito kasi maraming kuha at iba-ibang posisyon. Iba-ibang lugar. No? Wala sila dyan, hindi nila kayang ano yan, kukontrahin nila, gawa ng EI, hindi, mahihirapan sila dyan eh. Okay, sana kung ang picture ay isa lang. Maraming picture. Sana po kung mayroong mga hawak ka picture na yan, ilabas nyo na bago maggurguran. Huwag naman sana. Kasi matindi talaga guys, maniwala kayo sa akin. Hindi biro ang issue ngayon sa lipunan. May buhay ni Morales, kahit si Bato. Talagang panganib. O ito, tuloy natin kaunti. Dugtungan natin. Banat, sir. Ito bang mga pictures na nakita po ninyo, nasaan na po ito ngayon? Yan ang Sino tanong. po may hawak? Nandun po sa folder, yung nga po sa case folder, nandun po yan sa Intelligence Investigation Service. Nagtataka ako dito talaga kay Director General Lasso. Kasi, makikita mo naman sa hearing kung yung mga dinala niyang mga tao nagsasabi talaga ng totoo sa kanya o talagang pinagtatakpan niya yung katotohanan na talagang ito ay nag-e-exist. Kasi nagkaroon kami ng pag-uusap nung dati kong boss bago itong hearing na ito, nung lumabas yung issue na ito tungkol doon sa mga PDEA documents. As sabi ko nga kahapon doon sa talagang sinabi ko doon sa boss ko na siya na yung magsalita. Kaya ang tanong ko, sasabihin na ba natin? Sabi ko sa kanya, hindi po pwedeng kikilos ako na hindi niya alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nga ang sabi nga niya, i-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Basta ako, i-deny ko yan. Sabihin ko lang, wala. Diba? Madaling sabihin sa pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko, ha? Sabi ko gano'n. I-deny natin. Ako nakapirma dyan. Kung wala kayong pirma, wala kang pirma, madaling sabihin deny. Paano kung i-deny ko at lumabas yung confidential informant, dala-dala yung kopya niyang kanyang sinumpaang salaysay. Tablado ka. At i-identify na siya po nag-investigate. Paano kung may paglabas original copy ng pre-operation report at saka ng authority to operate? Tablado ka, sir. Pag nilabas ito, paano? Kung ipasubmit ito ni Senator Bato sa National Bureau of Investigation para doon sa question document examination, i-compare yan doon sa pirma ko at saka doon sa mga pirma dyan. Paano pag pinag-match yan? Durog at ka. positive na parehong pirma. Patay Pirma ka. ni Morales yan. Di kung nag-deny ako, di paano ako? Perjury na naman ako. Kulong ka, sir. Alam mo, tama yung desisyon ni tama nga sabi ni Bandi Basro, tama talaga ang desisyon ni Morales, ni Sir Morales na lumantad. At tama yung kanyang desisyon na hindi siya nagpadala sa dati niyang boss, sa dati ng chief. Nasabi kasi yung dati ng chief, i-deny na lang natin, wag niyo na lang sabihin. Yung mama, oo nga naman, kasi wala yung hindi niya hawak yung desisyon ng informante niya. At hindi niya alam kung sino pa yung may mga hawak ng ibang dokumento. Ibang dokumento ng mga original. Kung makalat ito, maraming kopya, sabi mo nga Ismi, di ba? Sabi ni Ismi,
May mga file pa bang iba? Alam ko meron yan. Tama ka, Ismi, mautak siya, Bisdak. Mautak talaga. Dahil kung hindi nag-iisip ito, pwede niyang sasabihin, ay wala. Hindi ako dyan. Hindi ako yan ko pumirma dyan. Hindi ko pirma yan. Kung lalabas, yung taong merong lalabas na ito, totoo ho ito. May hawak ako nito. Hindi, kulong siya dyan. Tama. Anyway, kung may mangyari ho dito kay Morales, meron na siyang safety statement na kung may mangyayari sa kanya, alam na ho natin kung sinong may pakana. Si BBM, sinabi niya ho yan, si BBM. Ituloy nga natin, sir. Diba? Ang hirap nun. Ang hirap. Mahirap talaga. Alam niyo, dumating ako sa point nung lumabas ito at yung pakikipag-usap ko doon sa aking mga kasamahan, particular doon sa aking boss. Dumating ako sa point na mamili talaga ako. Aaminin ko sa inyo. Dumating sa point na magdi-deny ba ako o talagang sasabihin ko totoo. Kinausap ko yung aking may bahay. Kinausap ko yung pamilya ko. Sabi ko sa kanila, ito yung sitwasyon. Sabi ko sa kanila, nagulat nga yung may bahay ko. Ha? Sabi niya gano'n, totoo pala yung nababalita. Sabi ko, ito yan. Sabi ko gano'n. Kasi kausap ko tong sila, kilala naman ng ko yung bakasama ko. Kausap ko yan sila Francia. Sabi ko gano'n. Kaya sabi niya, i-deny ko na lang. Sabi niya, baka naman mapahama ka. Ano ba ang totoo? Sabi ko, totoo yan. Totoo yan, kaya lang hindi natuloy. So ikaw, ano mo, hindi ka ba mapapahamak? Sabi niya. Sabi ko, mas mapapahamak ako pag magsinungaling ako. Sabi ko sa kanya, na lang, sabi niya ganun sa akin. Kaya, April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung sinabi ko sa kanya na ako yung ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga diyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sino nga ba kasi ang nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ang makasagot yan si Maharlika. Wala namang ibang makasagot yan, kaya tama rin na ipatawag si Maharlika talaga. Depende na lang kung pupunta si Maharlika. Kasi wala rin naman jurisdiction tayo kay Maharlika kung si Maharlika ay American citizen Hindi po mapilit si Maharlika. Mautak din yung nagbigay ng dokumento kay Maharlika. Naisip din siguro talaga na hindi basta-basta si Maharlika matiklo. Sa Bisaya ba matiklo? No. Hindi basta-basta mag-gorgor si Maharlika kasi wala tayong jurisdiction kasi nasa Amerika at saka American citizen ho ito. No. Ngayon, dito tayo. Lahat nung nagumpisa ng hearing na yan, maraming nagsiiyakan. Marami ho. Kaya aminin ko na sa akin po galing yung dokumento, patawag niyo ako sa Senado. Saan galing ho? Sa akin galing yan. Sa akin galing. Huwag na po kayo sumakit ulo nyo, nakakalbo na kayo Dalawang planeta na sa harap natin. Ito. Alam mo, delikado talaga itong pinasok ni Morales na paglantad. At bukod sa wala ho siyang sariling security, ay ang binangga ho niya ay Marcos admin. Kaya kung may mga detreat po na matatanggap ito, that's normal. Kasi tinamaan yung Marcos admin dito pagsimula ng hearing. Tinamaan ho talaga kasi lumantad siya That's normal. Tayo nga ho dito sa Bisdak Pilipinas
Puro yaw-yaw lang tayo dito, nagkukomento tayo, nakakatanggap pa tayo ng death threat. Lalo na ho, si Morales na talagang matinding expose, lumantad, pinatunayan niya na yung dokumento ni Maharlika na pinapakita galing PDEA na i-read na sana si Da Junior kasi nagsusupsop. Yari talaga guys, matindi ho talaga yan. So ngayon ito mga kabistak, ito yung unang umiyak. Nako. Alam na natin yung mga umiyak, mga bata ni Tambaloslos, mga tropang bangag. Ihuli na muna natin si Mike Ubi, gawin nating ispasol. Ihuli na lang natin. Sabi ni Delight si Morales, magtago na lang po ulit kayo. Ganun din naman si Kuting pa rin ang maghahari sa impyernong Pilipinas. Alam mo, para sa akin guys, atinan ko muna yung hearing bago ako magtago. Hoy Morales, wag ka muna magtago. Atin ka muna sa Mi 7. Ladlad natin lahat yan. Umpisahan mo na, diretso mo na yan. Nandito naman kami, susuporta kami, marami kami. Maraming mga Pilipinong sumisigaw para sa iyo, no? Ay, patusok naman guys. Magandang gabi po na isulusatyo. Teacher, sabi nga, kung lumabas yan, yung mag-vice. Vice senior, hindi na sana naging presidente yan, sayang. Ito, pakinggan po natin yung unang umiyak. Ito, pakinggan natin. Pinatikos ng isang kongresista ang isang dating PDEA agent na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno at mga sikat na artista sa illegal na droga. Si Melanie Moras sa sentro ng balita. Mariing kinwestiyon ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers ang kredibilidad at background ng sinasabing source ng umano'y PDEA leaks na nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno at mga sikat na artista sa iligal na droga. Nitong Martes, isa si Morales sa mga humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at dito'y may mga akusasyon siyang inilabas. Ayon kay Barbers, na-dismiss na umano noon sa police service si Morales at itinago pa niya ang tunay niyang background nang mag-apply sa PDEA. Nang makalusot naman sa ahensya, naakusahan din siya ng iba pang krimen. Dahil dito, nagtataka rin si Barbers kung bakit hinayaan pang humarap si Morales sa Senate hearing. Gayong iba rin naman ang isyong dapat dinala kay Rito. Okay, so ang pinatamaan niya dyan, si Morales at si Senator Bato. Okay. Dalawa. Hello, Daryl Gatpayat. Dalawa po yung pinatamaan niya ni Barber, si Morales at si Senator Bato. Kasi una, nagrereklamo siya. Bakit daw pinatawag si Morales? Dahil yung kredibilidad umano. Hindi ka panipaniwala. Alam nyo po, Barber, Surigao del Norte, congressman. Daming shabu na sa Surigao eh. Totoo naman, oy. Meron man taga Surigao dito, Surigao del Norte. 'Di ba? Daga naman diha pulburon. Dami na, no? Dami na eh. At nakakalungkot, itong nagkommentong kongresista na si Barbers, ay ang committee din niya diyan sa kongreso ay patungkol ho sa pulburon din. Ngayon sila pa yung unang tumutuligsa dito kay Morales. Dapat nga ho sana sumasaya kayo dahil merong isang informante, meron isang tao na matapang lumabas, no? Na pinatunayan niya na itong PDEA leaks na ito, dokumento, totoo, ako yung nagperma dyan. At ako yung ahinti. Ako yung nag-imbestiga dyan. Pero bakit sinira ninyo yung pagkatao ni Morales? At hindi naman itinanggi ni Morales na may nagka-problema siya, pero tapos na ho yun eh. It doesn't matter kung anong klaseng tao yan. Ang pag-usapan natin, yung lumabas ngayon na dokumento na sinasabi ni Senator Bato ay totoo, lehitimo. Ikaw naman ho talaga eh. At kung ako, sa totoo lang, sino bang paniwalaan ko kung kredibilidad ang pag-uusapan? Kredibilidad ang pag-uusapan, no? Kung kredibilidad ang pag-uusapan, no,
Para sa akin, mas okay pa nga ho itong si Morales eh. Kasi humarap, nagsasabi consistent ang lahat ng kanyang mga statement. Makikita mo naman ho kung ang tao ay credible at yung tao ay nagsasabi ng totoo at kasinungalingan. Ilang interview na ba si Morales? In-interview ni Maharlika, Isiminay, Banatiros, ang dami ng platform na na-interview sa Isiminay itong si Morales. Iisa lang ang pinagsasabi, synchronize, hindi nababago. Kung ano yung nalalaman niya, base sa kanyang experience, ayun ang sinasagot niya. Nakita ba ninyo na nagbago, Congressman Barbers? Wala. Hindi nagbago. Consistent. Makikita kasi sa consistency yan. Kung totoong nagsasabi ng totoo yung tao or nagsinungaling. Yun lang naman ho. Pero kung bakit si Lasso? Di ba ho, Congressman Barbers, ikaw ho yung nag-imbestiga at nagpakalat. Galit-galit ka pa nun eh. No? Galit-galit ka pa nun. Naalala nyo yung 30%? 30% na kambyo? Diba kung Barbers, ikaw yung nagsiwalat nun eh. 30% nagkambyo. Parang ang tawag suhol ba, merong incentives. Ang mga pidiya sa panahon ni Lasso, ang incentives ay pulburon. Ay, nagago. Pulburon din. 30% sa pulburon na nahuli ay mapupunta sa mga pidiya. Naalala nyo ho yun? Siya po nag-imbestiga, siya po nagsiwala to yun. Kung kredibilidad ang pag-uusapan, sablay ang kredibilidad ni Lasso. O tayo na, takin mo. Makahuli ng pulburon itong pidiya. Pag nakahuli, sa nahuli, 30% sa kanila. So, anong gagawin sa 30% ng pidiya ni Lasso? Baligya, ibibinta. Sa kaya nang galing yan. Dapat you need to support this man, itong si Morales. Kung galit ka sa pulburon, kung galit ka sa pinagbabawal na gamot, huwag kang magkambyo-kambyo. Suportahan itong si Morales dahil ang pinag-usapan dito, kinabukasan ng bayan. Rosario Borsats, maraming salamat po sa inyong pakulay at maraming salamat din po. Ma'am Ami Coroque, thank you so much po sa inyo. Real talk lang kasi, ang hirap naman committee mo patungkol sa druga, pulburon, pero ito, merong isang whistleblower na po tawag natin dito Amir Coroque, kung bawa bistag sa lahat ng nandito, gun bawa sa Pilipinas kung mahal. Pilipinas nating mahal, daming bangag Mami Coroque. Ako real talk lang ako guys Mas maganda suportahan na lang natin. Huwag na nating batikusin. At hintayin na lang ho natin yung mangyayaring investigasyon pag matatapos. Norm, ang Chris Life, thank you so much po sa inyong pakulay. Kasi ako, mahirap naman po tayo maghusga. Tapos, unang bisis mo lang nakita, sasabihin mo na agad walang kredibilidad. Ang tanong, nag-imbestiga ka ba? Baka nga yung impormasyon na, hello po dyan sa Ontario, Canada, Ma'am Norm. Yung impormasyon mo na sabi na itong taong ito may kaso, baka nga nasagap nyo na rin sa mga bangag balagers. No? Ito pa, isa pang umiyak. Hindi pala isa, tatlong iyakin mga bagag supporter. Sa bagay po, pag bangag talaga. Len Jordan, salamat po sa inyong pakulay. Alam nyo mga kabisdak, nagiging synchronized din sila mga animal, no? Yung mga bangag supporters na mga iyakin, synchronized din sila ng mga rason kung bakit daw, nandun si Morales. Kagaya ho itong isang buhaya rin. Napakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. I-prove po ng PDEA, lalo-lalo na nang ini-explain po nila na nagsisinungaling? Nagsisinungaling, sabay ganun, no? Kilala niyo ho yan? Oink, oink. Sinabihan natin, oink, oink. Tropa ni Tambalo.